Alright? O, pakita natin yung mga ano. This is demo day ng Arms Corps, mga kapatid. Ito po yung ating mga i-review yung firearms, no? Ayan. Share mo sa ano, sa OGP yung live. Sa FB group. So, kasama po natin ngayon, yung mga kapatid natin. Ayan, paparating na, no? Ay, si Mark. Ayan, si Mark, kasama natin. Pakilagay mo na yung mga baril natin, bro, sa gilid. So, nandito tayo ngayon sa Arms Corps Cram A Arcade. Kasama si Sir Morales, ang kanilang in-house na RSO GSI. Ang Master Clemente Baroso. At ang ating, siyempre, yung ating Presidente Admin AJ, no? At si Sir Marco Yualday. Kasama po natin ang Pistoleros Gears. Maraming salamat po sa mga nag-avail ng Corexman jersey. Pinareload ko na po yung 6,000 pesos na para sa ating training. Kasama sir ang Sir Jimmy Santa Rosa at mga member natin sa One Gun Pilipinas. Yung iba nasa labas pa, no? So anyway, ayan mga kapatid, demo day. Purpose po natin dito mga kapatid ay ipakita, i-showcase po yung mga locally manufactured at saka yung mga imported baril na pwede nating pagpilian, no? But of course, sabi nga natin, maraming factor po ang kino-consider sa pagpo-purchase ng firearm, no? Unang-una, dapat yung baril ba na bibili natin ay kailangan natin? Yun bang bibili nating baril ay abot sa budget natin? Sabi nga namin, wag nating pilitin bumili ng mga firearm na sobra-sobra ang presyo and later on, ibebenta rin pala natin dahil tayo ay nagipit, no? So, we have to be more practical, no? Dapat marunong tayong mamili at yung kukunin natin, at least yung hindi po tayo magsisisi or value for the money. Pero madalas po kasi may mga member tayo sa One Gun Pilipinas, gusto ko pong ipahatid sa inyo, no? Bibili po ng expensive firearm, then later on tatawag, sir, baka may alam ka bang bumibili ng ganitong baril ko? Kasi very expensive, no? Manganganak pala yung asawa, tapos may dadalhin sa ospital, or may babayaran na hindi makahulog na ng kotse. Ayun, ibebenta po ng mura yung mga expensive firearm. Ayan po ang experience namin ni Admin AJ sa One Gun Pilipinas. That is why I believe it is very important to educate our yung mga kababayan nating Pilipino na nagsisimula na bumili ng baril. Kasi isipin po natin unang-una po yung ating budget. At saka yung ating capacity, no? Bumili ng very expensive, later on ibebenta pala, wala pang isang taon. Kasi bigla pong nangangailangan. Whereas kung bumili po sana kayo ng mga baril na affordable, no, na budget friendly, naisip nyo pa yung ibang money para sa pangangailangan po ng pamilya. So, ganun po ka-extensive yung pagtuturo natin sa One Gun Pilipinas para po hindi magkamali ng desisyon yung ating mga kababayang papasok po sa gun community. And ayun na nga, beside that, ayan, yung mga tropa natin, si Doc Miso dumating na ba? Si Doc Miso? On the way. Oo. So, tumatawag kanina, hindi ko po nasagot ang Doc Miso, no? At dahil po siya ay, dahil po nakalive tayo. Anyway, ayan po, unang-una pala, ikaw, Admin AJ, no? Yes. Sa experience, ilang taon ka na sa baril, no? So, as of now, kasi nagsimula tayo magbaril is, wala pa namang 10-5-9. Siguro, Anong taon sa tingin mo? 13 years. Okay. 13 to 14 years ako nagbabaril ng sarili ko. Oo. Pero, nung ako'y pumasok nun sa serbisyo bilang isang jail guard, no, nauna pa, pero nagkaroon ako ng personal na baril is 14 years ago. So talagang tama yung sinabi kanina ng ating admin Corexman, which is regards sa budget at yung kailangan natin bilhin. Kasi alam nyo naman, sa hirap ng buhay, no? Napakaganda po niyan, kaya nagpapasalamat tayo unang-una, no, Admin Corexman, sa ating Arms Corps shooting ranges dito sa Arcade Kramen. Ayan, si Sir Morales, lapit po kayo from Arms Corps, yan. Arms Corps, no? Siyempre, kasama po ang ating Reloader Guns and Ammo Trading, yung ating sponsor po sa ating ngayon, Demo Day, together with Arms Corps at mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas na nag-attend. Siyempre, ang Pistolero Gears nandito rin. Stylo. Ayan, si Kuya Makoy, Kuya Jimmy ng NCR, mga tropa natin, at mga staff natin sa Reloader Guns. Nandito sila Joey. Ayan, at si Dimple. Andyan din. So, lahat ng mga equipment na kailangan natin, i-provide nila. Maraming salamat po. So yun, at tanungin naman natin si si Sir Master Clemente Baroso, dahil ito po talagang mas nauna sa akin sa baril ito, no? Pumasok ka ng BJMP anong taon, sir? 1991. Kami yung mga first batch ng BJMP Pioneer. Ako yung kaunahan nagkaroon ng ang revolver shooter ako ng BJMP. Ako yung malaban sa ibang mga
mga probinsya. Kaya ang nagturo sa amin yan, kasama ko si Admin Correct, si Tol, kay Sargento Fermin ng PCCR, siya ang nagturo sa amin ng revolver. Mayroong araw mapapakita din namin yung tungkol sa mga revolver na baril. At sa Amscor, marami tayong ganun doon. Hindi na ipapakita yung revolver, parang inaayawan na kasi dami ng magaganda ngayon na baril ng Amscor na D-magazine. Yung nga lang, yung ating revolver ay medyo nakalimutan na kailangan din natin yung revolver dahil yan napakagandang gamitin, lalo kung pang-siken lang, pang kagaling meron kayong may magazine, meron din kayo revolver para sa in case of emergency, nag-jump yung ano nyo, bunutin nyo yung ano, wala nang jump yun. Dire-diretso. Diretso yun, yung Amscor na ginagamit namin doon. Kasi Amscor din kami dati, 2001, full barrel. Ako naman, Tol, di ko na inabot yung tubo mo. Ang inabot ko po sa BGMP yung Amadeo Rossi po. Pero nag-revolver din po ang Admin Corix. Kasi pumasok po ako sa BGMP 2006. No? Yeah. Ikaw naman ay 1991. 91 batch, 92 kayo. Yeah. So sila po yung mga first batch ng BGMP. At it is an honor to hear, no? Karangalan pong marinig na alam niyo po, ang Master Barroso, tumanda na ito sa larangan ng baril. Pero nakikita niyo, nire-recognize pa niya yung nagturo sa amin, ang SPO3 Fernando Fermin, sa Malangit Nawa. Tribute po sa family ng SPO3 Fermin, kasi nakita niyo po kami yung mga produkto ng inyong ama. No? At anyway, nakikita niyo, napakababang loob ng ating Master Clemente Barroso para banggitin pa ang Sir Fermin. Ano? Totoo po yung sinasabi ng ating Master Clemente Barroso. Mamaya papuputukin natin siya rito, may revolver tayo. Papuputok, pakikita natin, wala kang speed loader, no? Pero pag nakita niyo pong umutok to na may speed loader, para pong nagmamagasin po ito ng 1911 sa sobrang bilis, no? Nagagawa ko pero hindi po ganun kabilis, mga kapatid. Iba talaga ang Master Barroso. No? Yes. SPO3 Fermin, yung turo sa amin. Napakagandang gamitin. Magandang panoorin sa competition dahil may mga paikot-ikot yung cylinder. Bago ilagay, tumatakbo, nag-ano kayo. Abangan niya mga kapatid sa race. Pagbalik nito sa Bucor Firing ng Master Barroso, makikita, magde-demo tayo niyan. Magde-demo tayo. At ako pala, GSI. Ako, registered. Pare-parehas kayo nila Sir Morales, no? Kumukuha ng gun safety seminar sa mga kumukuha ng LTAP. Kailangan ng gun safety kami ni Sir Admin. AJ, oo, RSO, GSI. Registered kami ng EO sa GSI, RSO. Ngayon, kami yung pwedeng magturo sa inyo na registered. MO pa ako, mat-officer ako ng Amscor din. Kami yung mga competition, kami yung mga nagsiserve. Yun, so nakita nyo, ang kasama natin ngayon, ang Master Barroso, at nag-introduce siya ng kanyang background. At ayan, kasama na rin natin siya sa training ngayon, kaya nandito ang Master Barroso. Kasi we need RSO GSI po pag nagkakandak ng mga trainings. Alam nyo naman, safety first, mga kapatid. Safety first, mga kapatid. Anyway, ituloy natin yung ating dahilan bakit tayo nandito ngayon, mga kapatid. Makikita nyo, sari-sari pong firearm. Ito po, from polymers, pistol, no? Meron tayo ditong mga, siyempre, hindi mawawala ang arms core, mga kapatid, no? Makikita nyo itong mga arms core pistol natin. Ito yung rack standard na, it is 9mm, no? Ito po yung 9mm na enhanced po ng Kuya Ronelio Taruk. Parehas po na modelo yan, in-enhance lang, mga kapatid, no? So meaning, if you can afford a cheaper, affordable 1911 na 9mm ng arms core, pwede ka rin pumunta rin, pwede mo siyang gawin ganito, konting budget na lang dadagdag mo, magmumukhang premium na, no? Premium pistol na siya, mga kapatid, you have that option, no? Next up, meron tayo ditong rack standard din, pero this is caliber 45, mga kapatid. So makikita nyo po ito ay nilagyan lang ng grip, pero ang original na grip po nito, yung plain na kahoy, no? And same model, no? But this one is, Corexman concept po ito. This is my concept sa rack standard na 45. In-slide stop ko po na extended, LPA sights, rosewood po na grips. Rosewood po yan, totoong rosewood po yan, no? At nilagyan natin ng magwell, nilagyan natin ng fiber optic front, nilagyan din po natin ng checkering, front checkering at back checkering, mga kapatid. So, ayan. So, ganyan po ang kinalabasan, no? So, ito naman po, itong isa naman po ay rack standard din. Ito po ay
Ito yung original na grip, no? Pero it's the same, caliber 45. So, kung bibili po kayo nito ng mas mababang presyo, may budget pa po kayo para ito ay pagandahin or i-enhance, no? Corexman concept lang po yan. Yan, pwede rin sa akin, no? So, ito po, next up, ito na yung mga revolver, no? At kasama itong Echelon, no? This is Prodigy pala. Ito ay high cap, ito ay how many rounds? 17 rounds po ito. And this is caliber 9mm? Yes, caliber 9mm. Meron tayong revolver. Mamaya papuputokin natin si Master Barroso. Tactical G3. Meron tayong Evo Mini. Yes, alright. So yun mga kapatid, at pupunta na tayo sa ating mismong pinag-uusapan sa subject matter natin, yung ating mga baril na dapat ating pagpipilian, no? Master, pabuhat nga ako, Master. Master. So, thank you, Pistolero Gears, no? Salamat. Salamat po, Pistolero Gears. Ayan. So, ngayon, option, no? Option natin, no? Meron tayo ngayong Hellcat, no? Hellcat. So, mga kapatid, Hellcat ito ay caliber 9mm. Ito ay chambered with 9mm 15 rounds magazine. Makikita nyo po, 15 rounds, pero ang liit, no, ng magazine. Grabe, no? Paano nyo na ipasok ang 15 rounds dito, no? Ano? Admin AJ, no? 15 rounds po, ha? Wala pong biruan, mga kapatid, ha? Ito ang magazine ng Hellcat. 15 rounds po na napakaliit na magazine. Yan. So, this is made in USA. So, Hellcat na, ito ay optic, ito ay optic ready, no? Makikita ninyo, pwede kayo maglagay ng mga paborito nyong optic sights, no? Yung ating mga, any brand, actually, no? Basta kung ano yung gusto nyong ilagay dyan, pwede. At ito po ay naka-true blue rin na U-notch, no? U-notch po siya, no? Makikita nyo, U-notch po yan. And grips, syempre, pag hinawakan nyo ng walang magazine, medyo ano po ito, no? Medyo maliit, no? Pero pag nilagay nyo na po ng magazine, ayan, okay na po siya, no? So, mahahawakan nyo na ng tama. Perfect, syempre, for concealed carry, no? Perfect for concealed carry. Ang susunod na option natin dito ay itong 43X, no? 43X, medyo expensive, no? Medyo expensive. Nasaan ba yung magazine, AG? Press, itong 43X, no? So, ito po ay two-tone na, no? Two-tone, ito chambered by caliber 9mm, no? Ito ay chambered ng 9mm. Hindi niya magazine yan. So, ito po ay may crisping trigger, no? Medyo okay din ang trigger, no? Medyo malambot, no? Okay din naman ang trigger. Yan. Another option, kung kayo po ay may sobra-sobrang budget para sa reliable na Glock pistol, no? No, this is not for for spring. Ito ba? So, ito pasok dito? This one? Okay, no? So, ayan, no? Ito po yung magazine ng 43X, no? 15 rounds pala. Kanina mali tayo, no? Yung Hellcat pala ay 13+1, no? Ang 43X ang 15, no? So, check natin. Maganda ang trigger, no? Maganda ang trigger. So, next up, after 43X, meron din siyempre ang CC. Hindi magpapatalo yan. Tol, nasaan yung Versa natin? Nakuha na yung Versa? 380? So, ito yung P10S, no? P10S, mga kapatid, makikita nyo. Napakaganda rin, no? So, aggressive po ang mga serration, no? Madaling ikasa, madaling kontrolin ang trigger. Ayan. So, maririnig nyo kung gaano ka-crispy ang trigger, no? Ayan. So, yun po. P10S, no? Ito yung mga pagpipilian yung magkakalaban ngayon, mga kapatid, no? Not really, it's medyo expensive, no? Pero, syempre, we are we are paying for the quality of this firearm, of course. Pero mamaya ipapakita rin namin yung Versa 380 para makita po nyo kung hindi nyo afford itong mga ito at gusto lang ninyong may compact concealed carry, okay na po yan, no? Okay na yon para sa atin, no? Pwede na yan, no? At ayun, babalik tayo rito sa mga line-up ng polymer pistol,
na caliber 9mm na naglalabanan to ngayon, mga kapatid, no? Labanan sila, mga kapatid, no? Itong Girsan, itong G3, itong HS medyo hindi siya popular, no? Pero alam nyo, sinasuggest din namin to. Maganda pong baril ito, very accurate din at medyo nasa gitnang presyo siya, mga kapatid, no? Itong Glock 19X, siyempre, no, ano yan, no doubt, 19X po yan, no? No doubt po. Alam na, kilala natin ang 19X, no? Lalo sa mga Glock enthusiasts. Then meron tayong Glock 45, no? This one is naka-optic. Mamaya ewan natin kung kaya nating ipatama kasi nga po na walang baterya at hindi po nakikita yung sight. Ay, meron na pala, no? Nakasiro ba to, Admin AJ? Nakasiro? Yes, yes. Oh, nakasiro pala mamaya, malalaman natin, ano? So this is Glock 45. Meron na. Oh, buti kanina wala eh. So, yan po yung mga option natin. Meron tayong echelon, of course, no? May echelon tayo. Superb, no? Of course, this is Springfield, no? At makikita po ninyo yung grapes, no? Very, yung mga textured niya. Textured po lahat to, magagaspang na siya, no? Aggressive po ang, serrations. Pwede po nung ikasa dito sa likod, pwede dito, at dito po pwede rin, no? At may tao pala doon sa kabila. So yun, ibig sabihin, mga kapatid, ayan, tuloy tayo. Ito po yung mga option naman natin sa mga polymer, no? Polymer pistol na 9mm, caliber 9mm. At of course, yan yung ating mga pagpipilian. Meron tayong Echelon, meron tayong Glock 45, may 19X, meron tayong HS9, may Taurus G3, may Girsan. So, ngayon ang tanong, mga kapatid, sir, pag pinutok ba namin yan, dahil, sir, hindi namin kaya talaga yung, sir, yung Glock, medyo, yung Echelon lalo, sir, di ko kaya yan, sir, eh. Pero, sir, gusto ko talaga ng polymer pistol. So, yun ang tanong, kaya ko bang ipatama yan, sir, no? So, let us see, mga kapatid, ipakita natin kung nasa baril ba? Nasa baril ba yung patama o nasa tao, no? So, subukan natin itong, tignan natin yung target paper, no? Ay, hindi pa yata natakpan ito. Takpan natin. Oo, takpan natin. So, siguro dito tayo sa kabila, no? So, ito medyo malinis yung target board. Oo. So, wala pang tama to. Pinapakita natin yung mga patama, yung board na walang tama para po walang daya, no? So, yun. Wala pong daya. Ay, ma'am. One Gun Pilipinas Mindanao, ang Project Gabriela Silang, siya po ang ating leader sa Women Empowerment, ang Doc Lisel Miso. Mamaya may ano pa yan, may affair pa ito mamayang gabi, no, nandito sa atin. So, ayan. Ang tanong, sir, paano yan? Wala akong pangbili ng Echelon tsaka ng Glock. Ang pera ko ay hindi po yata aabot, no? Hindi ko rin kaya yung HS9, sir, eh. Parang ang kaya ko, sir, yung kaya lang talaga, no? Kahit nina sinabi ko na nga po, kung hindi kaya, wag pilitin at may iba pang opsyon. So, sir, baka sakali, kaya yung Girsan 9 kaya, pwede kaya yun, no? Girsan MC9S. So, yan, tuloy tayo mga kapatid, pasensya na kayo, no? Ang tanong ngayon, sir, ang kaya ng pera ko, sir, Girsan MC9 lang, kasi sir, hindi po ako sobra-sobra, sir, ordinaryong empleyado lang po ako ng kumpanya, wala po akong sobrang pera, nag-iipon nga lang po ako ng pambili. Pwede na ba yun, sir? No? So, tignan natin kung pwede na ba, no? Kanina, sinasabi natin, affordable and reliable at accurate, no? So, ngayon, titignan natin kung itong MC9 ba ay papasa sa ating panlasa, no? So, check natin, no, kapatid, no? So, siguro pasado naman, no, mga kapatid, no? That is Girsan MC9, no? MC9S ba? MC9S? MC9X. MC9. MC9, no? MC9S. Okay. Tama, yan nga yung issue namin. May issue kaming ganyan ngayon. So, ang tanong ngayon sir, ano ba? Brand ba o yung tao, no? Sabi ko nga po, accurate and reliable. Yun naman, accurate naman po, no? Tumatama naman po yung baril, no? So, wala tayong problema. So, wala na tayong pag-uusapan kasi tumama po, no? So, affordable pero nagpe-perform, no? So
Siyempre, itong G3, Taurus G3, marami na po tayong vlog nito, no? Marami na po akong review nito. Marami na tayong review ng Taurus G3, no? At ngayon po, tignan natin kung kaya pa rin nating magpatama. Siya nga pala, mga kapatid. So, itong black model na to, makikita naman ninyo, napakaganda naman, ano? At very light at yung kanya pong grip ay very ergonomic po yan. Yung trigger po naman yan, very crispy rin, no? Ayan, makikita nyo. And trigger po nito, double action. Kaya kung halimbawa may bala kayo, hindi pumutok, baka sa pangalawang kalabit, pumutok na po yan. At equip po yan ng safety. Yan. May safety lever po yung Taurus G3. So, ito ba baril mo, Stylo? Yan, kita mo. Karamihan ng OGP talaga, ito yung afford na binibili nila kasi ito yung sinasuggest namin na practical din naman po. No? So, tignan natin kung kaya natin ipatama. Ayan, Taurus G3, no? So, Taurus G3, no? Tumama naman po, no? Next up, ito pong HS9, no? Hindi siya ganun ka-popular, no? Hindi siya ganun ka-popular, pero ito ay kapatid ito ng XD ng Springfield Armory. So, ang maganda po sa pistol na ito, mapapansin nyo, andito po ang grip safety, no? Parang 1911, no? So, once na hindi nyo po prines yan, hindi po makakalabit ang trigger. At ganun din po, may trigger safety rin po yan, no? Yun po ang advantage nitong HS9, no? At maganda ang kulay, no? OD green at black. So, tignan din natin kung ipapatama natin. Pero ito po, nasa gitna ang presyo nito, no? Opo, it's not really expensive. Hindi rin naman ganun kamura, no? Pero another good option po, ito po ay may 16 rounds magazine. So, 16 plus 1 po ito, mga kapatid, no? So, tingnan natin kung kaya nating ipatama ang baril nito, no? So, napakaganda po ng trigger nito, no? Alam ko, tinatama to ng Admin AJ. Okay. Check natin. So, nasa alpha area lahat, no? Nasa alpha area lahat yun, no? So, nasa alpha area lahat po, mga kapatid. Next up. Siyempre, Glock 19X. Siyempre, papunta na tayo sa Glock eh. Siyempre, pag sinabing Glock, medyo may presyo. Pero of course, pag may presyo, talagang quality ang binabayaran, mga kapatid. Accuracy, reliability. Glock is, start ito, 1980 na invention ni Gaston Glock, no? At marami na po itong napatunayan. Bakit? Napatunayan. Ang sabi nila, according to record, 65% ng law enforcement and military units sa buong mundo ay nakaglak na, no? Nakaglak na. Yun ang according to record, no? Baka nga ngayon, 70 na, no? Hindi pa natin alam. 65% lang yung alam ko, mga kapatid. Let me know po. Mag-comment kayo dyan sa comment section, no? So, no question about Glock 19X, no? So, ito pong kulay na to ay talagang dinesign for military use, no? Kaya po ito ay naka-true glow, no? Tritium na naman. Lagi kong true glow tritium. Nagkakamali po ako. Pasensya na kayo mga. Oh, it's almost the same, no? Tritium sights, no? Kaya kahit madilim, makikita mo sa gabi yung target, no? So, trigger is good, no? And of course, the color, peanut butter, no? So, tignan natin at subukan natin kung kaya nating ipatama itong Glock 19 na ito. Na demo gun ng Reloaders Gun and Ammo Trading, no? Ready? Check natin. So, ano po ang pinagkaiba ni Glock 19X, ni HS9, ni Taurus G3, ni MC9, Gersan MC9? Comment po kayo kung may pinagkaiba po, no? Kay Glock 19, may pinagkaiba ho ba? Tumatama po ba ng pare-parehas, no? So, that is the question, mga kapatid, no? That's a 100,000 question, no? So, Glock 45, no? Glock 45, no? So, nung nilabas to, marami ring bumili nito. Sabi nila, hybrid, no? Hybrid model. Tama ba? Hybrid, no? Hybrid model, no? So, hybrid. So, ako po ay hindi sanay sa optic, no? Sanay po tayo sa ano, no? Pero tignan natin kung itatama natin tong hybrid ng Glock na ito nag... Aha. Alright, gumagana. Tinamaan ba?
Lumabas na kasi nahihilo ko sa optic, no? Pero kung sanay ako sa optic, baka pumasok yan sa alpha, no? Pero yun, no alibay, mahina tayo sa optic, no? Yan, so that is hybrid na Glock, itong ating Glock 45. And next up, of course, pupunta tayo ngayon dito sa Echelon, no? So, ito talaga medyo expensive ito kaysa sa Glock. Medyo mahal ito, mga kapatid, no? Kanya nga lang, sabi ko nga, pag may tumatawag kaming member, sabi ko, we cannot compare oranges against apples, no? Mga mansanas at yung mga orange na yan, dalandan, tapos ikukumpara mo sa kalamansi. Malayo po yun, no? Malayo po, no? Hindi magkaparehas, no? Bakit hindi ho magkaparehas? Unang-una po yung grip nito, tignan nyo naman po kung gaano ka-sexy, no? Hindi ko po ayoko maging bias, mga kapatid, no? Ayoko maging bias. Pero pag pinagtabi nyo po ang grip ni Echelon at saka ni Glock, malayong-malayo, mga kapatid, napakalayo po. Why? Pag hinawakan po ninyo ang Echelon, ayan po ang kamay ninyo. Makikita naman ninyo yan. Si Glock po, kaya ito, sikreto, tinuturo ko to sa mga member, maski naman sa mga live. Ang ginagawa ko po sa Glock, natin, para po mag-positive grip, pag binubunot ko pa sa holster yan, binabangga ko po yan. Ayan, alam ni Admin AJ yan, di ba Jay? Tinuro ko sa'yo. Binabangga ko po yan para siguradong mag-positive. Kasi pag binunot nyo sa holster yan at di nyo binangga yan, magkakaroon po ng clearance, no? So yun po ang technique, ginaganon ko po yan. So may force, no? May force po. So yan, hindi nyo lang nahalata kasi minsan po yung hindi nakatapat yung camera lang sa baril. So this one, sa Echelon po, no need, no? The same thing with Taurus G3 din. Ganun din naman ang Taurus G3. Pag hawak mo, positive ka na rin, mga kapatid. So, it's very important po na kayo ay naka-positive grip, no? Check natin. Very important po para sa recoil management or control, no? So, ayan po. Next up, itong Echelon. Aggressive ang kanyang front, serration, at yung kanyang serration sa gitna. Itong ating kasahan din sa dulo. Pwede po nga. Pwede po. Pag binunot nyo, pwedeng short, racking. Ito po. Ano lang kung ang daliri nyo, malakas-lakas. Kaya na pong mag-load. Oh. So, ang ganda po ng, no? And this is optic ready, no? At ang laman po ni Echelon ay 17 din, no? So, this is 17 plus 1, no? Aggressive po ang texture. Yan, sabi ko nga po, pag nawakan na ninyong ganyan, talagang parang ang baril ay hindi na po gagalaw. At rail din po ito. Rail ito, mga kapatid. And one other advantage is yung U-notch, no? Mas madali pong makita yung front. Yan. So, tignan natin, maraming nagkaka-curious sa baril na to, ba't daw mahal, no? Bakit daw siya mahal, no? So, tignan natin kung tatama natin, ano? So, yun, check. So, yun po ang patama, no? Now, ang tanong po ay nasa baril ba? Master Barroso, comment, nasa baril ba? Yan, maganda yung reliable yung baril. Yung gagamit ng baril, kailangan makapag-practice sa mga proper gripping. Yung mga paano yung trigger pull, then hold your breath, then slack, then trigger control po, papasok kayo yan. Dahil reliable itong baril. Diyan na patunayan hindi nagkakamali yung baril. Lalo na si Sir, natin, Forex, ay master na sa accuracy yan. Yung baril, walang problema, accuracy yun. Kailangan practice at magpaturo kay President Admin AJ sa mga sila Sir Forex para makuha nyo rin yung tamang accuracy. Actually, ito, nung nasa Bucor pa tayong dalawa, maalala mo nun, di ba? Pag may mga estudyante na no? Actually, hindi naman ito sa pagyayabang, no? Si Master Barroso nung araw, kami dalawa, kami naman, nabuhay talaga tayo sa pagtuturo, tol, di ba? We will admit that, nung araw po, napakaliit ng sahod, no? So, we are thinking of ways para magkaroon kami ng mga legal ba na side na pagkakakitaan, no? To survive, no, tol, no, nung panahon natin. Now, alam niyo po, nung nasa Bucor kami ng Master Barroso, pag mayroon siyang estudyante, tol, paturuan mo nga si ganito, no? Dumating na tayo sa time na wala pang One Gun Pilipinas nga, hindi na po ako tumatanggap ng bayad. Kasi nga po, nakikita ko yung iba, galing na sa iba,
Tapos hindi natuto. So, kami po, yan, si Master Barroso, tumutulong naman kami kahit nung wala pa ng OGP, no? Wala pang OGP noon. And ipapaliwanag po ulit sa inyo mga kapatid, no? So, nakita po ninyo yung comparison, no? Head to head po yan, yung patama. Pinapaliwanag ko po, hindi rin po kailangan, hindi po barel, no? It's very important po, yung shooter, no? Admin correct, sige po, sige, hindi na tayo magyabang, no? Ang totoo po, skill plus yung ating baril. 50-50% po yan. 50 ang skill, 50 po yung baril. Dapat nagpe-perform ang baril, maayos ang baril. At yung skill mo, yung basic fundamentals mo sa pagputok ay dapat in place. Kaya nga po sa Phase 1 ng One Gun Pilipinas, ng TRAED, ay emphasize po yung basic marksmanship natin, fundamentals. Kasi po, kahit ano pong baril na ang hawakan ninyo, pag maganda po ang shooting fundamentals po ninyo, itatama nyo yan. Same thing tol, nung tinuruan ko si Vice Governor Karait, kasama yung kanyang mga bodyguard. Sandaling-sandali po, half day almost, no? Tumama po yung mga tao. Kasi nga po, nakikinig. It's very important mga kapatid, pag may nagtuturo. You lend your eyes and ears and everything, ibigay nyo ang sarili nyo sa mga nagtuturo para po madali kayong maka-absorb, no? Again, nakita po ninyo, skill plus yung reliable equipments and pistols and weaponries, ganun po ang resulta, no? Maswerte po kayo mga kababayan, magaganda ng panahon natin, sinisiro talaga ang baril tol, no? Di ba? Ngayon po hindi na. Out of the box, nakita nyo, baril po ito ng Reloaders Gun and Ammo Trading, tumatama po tayo ng maayos. So that is skill na lang po talaga ang ide-develop mga kapatid. Skill na lang po, no? Yan ang napakahalaga po nating, dapat nating isip at isa puso. Itaas natin yung skill level. Ang gagawin lang natin, yung ating shooting fundamentals, dapat ilagay dito at ilagay dito sa puso, mga kapatid, no? So, yan. At ang susunod, siyempre, patakpan natin yung ating target board, no? Ang susunod po, ang ating mga pagpipilian po ay yung mga tinatawag nating concealed carry pistol, no? So, concealed carry pistol, mga kapatid, may maliliit na baril dito, no? So, alam niyo po ako, ay may set. Master, halika rito, Master. Nung araw, kami po ay, siyempre mga sinaunang tao, hindi ko kami basta-basta naniniwala nun sa maliliit na baril, tol, no? Noong time natin, ano? Parang nakakatakot i-carry, tol, no? Baka mamaya hindi tumama, di ba? Mahirap hawakan. Tapos, nakakatakot, tol, inisip natin, baka hindi natin itama, di ba? Yun po yung mga notion nung araw. Lalo po kami nung araw, ganun po yung paniniwala namin, ano? Like this one, tong Hellcat, no? Nakaputok tayo nitong Hellcat, very accurate ito. Ganun din po itong baril na ito. Isa rin po ito, itong P10 CZ-P10S, no? At itong Versa, no? Now, bakit namin sila pinipicture? Alam niyo po, itong mga baril na po na ito, napakadaling itago. The sole purpose is to conceal it. Maitago ito ng hindi mahalata or makikita, no? Po. Nung araw po, itong ginayahan ng itong Versa ay yung Walter PPK nung araw, no? Ginamit yan ng mga pulis, mga detectives, no? Even yung mga paboritong tauhan ni Hitler. Niregalo ni Hitler to sa mga niya. Yung mga polisay, no? Ang pangalan ng mga pulis ni Hitler. So niregaluhan niya ng Walter PPK. Ito yung ginayahan po, kinopyahan ng Walter PPK. Ginaya po ng Thunder yung mali, baliktad. Kinopya pala ni Versa, si Walter PPK. Yun po, ito po yung kagandahan nitong baril na to kasi meron tong kinuhanan na konsepto, no? Ito po ay bakit maganda, sinasabi namin, may decacker po ito. So, ibig sabihin, pag nag-load po kayo, nagkasa kayo, ibaba nyo ang hammer, itago nyo, hindi po mag-e-engage to, no? Kasi naka-decack, no? Naka-safety na siya. So, pag binunot po ninyo ito, at may load sa loob at kinalabit po ninyo, sigurado po yun, puputok yun, no? Puputok po yun. At saka fire without magazine to, tol, no? Yes. O ito, maganda rito, mga kapatid. Nag-agawan po kayo ng baril, inaagaw yung baril ninyo. Bawa, inaagaw, Master Barroso, inaagaw. Pindutin mo yung magazine. Kahit maagaw niya, hindi po mapuputok sa inyo. That's the tactical advantage. Di inagaw niya, pindutin mo, hindi naglag yung magazine. Sipain mo pala yung magazine, baka pulutin niya eh. Gawang kayo, kahit agawin niya, hindi niya maputok. O ito magazine yan, sabi mo sa kanya, di ba? Wala. Hindi, kahit may pasulong, hindi puputok kasi fire without magazine. May mga baril na dinesign para for that purpose. Para pag inagaw sa'yo, tapon mo magazine, pambuno kayo, sa'yo na yan. O kung may isa ka pang baril, putukan mo. Pero sa libre, hindi pwede.
Hindi. No. No. So, yun po, yung Versa. So, we have to remove the magazine. Pakita natin, demo natin para nakikita ng mga kababayan natin yung ating sinasabi. No? So, once the magazine is already inserted, mga kapatid, ayan, nakita nyo? Nag-engage na po yung hammer, no? So, nag-engage na po siya. Ayan, nakababa po, no? So, pag may walang magazine, ayaw. Ilagay natin ang magazine, ayan na po, inserted magazine, yun na po. So, that is why we suggest this, no? Very practical, mga kapatid, and very affordable. Dito lang yan sa Reloaders Gun and Ammo Trading, no? So, anong gagawin natin? Siyempre, dahil ipinakita natin itong Hellcat, itong Glock 48X, 43X, pinakita natin itong P10S, itong Versa 380 Thunder, ipuputok natin siyempre, hindi pwedeng puro pakita lang, mga kapatid, no? Papakita natin ngayon yung patama. Pakita natin, baka sabihin may tama yung board, no? So, sisimulan natin siyempre dun sa expensive, no? Hellcat is really, may price talaga, mga kapatid. May presyo talaga ito. Medyo, teka lang, 380 yata yan, Tol. Hindi, MM to. Ito 380 sa baba. So, ayan, una nating ipuputok ang Hellcat, mga kapatid, no? So, let us move, Tol. Very expensive, but maraming may gusto, no? Maraming may gusto nito kasi napakaganda naman din talaga, no? Maliit siya pero may railing. Alam ko may nabibiling weapon light for this one, itong Hellcat, no? Solely purpose para sa kanya, no? At pag makikita nyo, ilapit natin yung spring echelo, no? Makikita nyo yung grip, textured ng grip, parehas na parehas, no? So parang niya, bunsong kapatid, no? So let us see, Hellcat, no? Maikli ang barrel, compact pistol. Let us see kung kaya nating ipatama. Yan ang problema, maliit yung mahirapan grip. Ipasok natin yung magazine siguro para ma-control ko yung grip, no? So let us see. Check natin. So that is Hellcat. Hellcat, no? Master, nag-enjoy ka ba, Master? Nag-enjoy ka ba? Center of the eye. O yan, so Hellcat is Hellcat. Siyempre, may presyo nga, no? So next up, pupunta tayo siyempre sa kanyang katunggali, no? Ang kanyang katunggali ay Glock 43X, mga kapatid. Glock 43X, no? This is a concealed carry, a micro pistol from Glock, no? From Austria with love, no? Yan. So, pero hindi to, USA version po ito, mga kapatid, USA version. Tingnan natin. Nalagyan natin siya ng mata, no? Yan. Yan po ang 43X. 43X. Of course, expensive. Expensive, binabayaran natin yung quality. Anything that goes with it, no? So, another one, meron tayo na namang CZ P10S. Wow. CZ P10S. This one is how many rounds in the chamber sa magazine? We have 12 magazine plus 1, of course. No? Now, siyempre, pag sinabi nating CC, accuracy talaga, no question about it, no, mga kapatid. At medyo may presyo ito, no? Medyo may presyo ito. Pero pag talagang gusto nyo at kaya naman, bakit hindi, no? Bakit hindi, no? So, tingnan natin. Tumama ba? Uy, nalagyan na siya ng bunganga, no? Wala, nalagyan ng bunganga, oh. Sinadya mo ba yon? Sinadya mo yata nilagyan ng bibig, eh. No? So, yun po ang P10S, mga kapatid. Nagbibiro lang kami, mga kapatid. Huwag po kayo mayabangan. Biro lang po yun. Oo. So, ayan na. Siyempre, kanina, ito ang ating main, no? Kasi, alam nyo naman, sabi nga natin, hindi po lahat ng tao ay nakakaluwag, no? May kayang bilhin si Marco Yu Alday,
si Master Barroso, si Pistolero Gear, no? May kayang bilhin niya na baril na hindi rin minsan kaya ni Corexman, no? So, hindi kaya ni Corexman. Kaya si Corexman ay empleyado lang ng pamahalaan. Yan. Simpleng kawani lang tayo ng gobyerno, no? So, pag tayo po ay we cannot afford the expensive one, of course, we will go to the affordable option or choice. So, ito na yung Versa 380, no? Ito na si Versa 380. So, let us see, okay ba mag-perform kahit affordable, no? At kahit po mura, kaya bang tumapat doon sa mga iba na may mga presyo at mamahaling brand, no? So, tignan natin. Hindi nga pala puputok ng may magazine, ano? Alright? Tignan natin kung itatama natin ng maayos, no? So, check natin. Ayan. So, yun po, no? 380, no? Baka tsamba, Admin Corex. Tsamba yata yan, Admin Corex, eh. Tignan pa rin natin. Baka tsamba nga naman, di ba? Versa 380, di ba? Versa 380. So, ito, may ano ko sa inyo, may trivia ako sa inyo, mga kapatid. Mapapansin nyo po itong site ng Versa 380. Halos walang site, no? Plat na plat, no? Ito, tututok natin yung camera. Andit, no? Paano tumatama ng ganun, Admin Corex, no? Paano kaya, no? Ang ginagawa ko po, tinatapat ko lang po yung puti din sa ano, doon sa site. Pero tingnan nyo naman yung patama, no? Again, this is a Versa 380 pistol na micro-compact. Pero tignan nyo po yung patama, no? So, nasa ano po ba? Nasa halaga ba ng baril? Nasa halaga o nasa shooter, mga kapatid? Nasa shooter. So, yun. Sagot po sila doon, no, mga kapatid. Nasa halaga ba ng baril o nasa shooter? Yun. Kaya, yan po ang dahilan. Kaya dito sa One Gun Pilipinas, we are very much familiar, focusing on training and education, lalo po yung skill enhancement. Para po yung mga member natin na, sir, ibibili na lang ako ng ganun kasi hindi ko naman kaya. O kahit mura yung baril, itatama, mga kapatid, itatama, no? So, yun po. Now, napatunayan natin, mga kapatid, with all this demo, itong mga baril na to, itinatama natin with that ano to, no? With yung mga baril na may presyo, mga baril na mura, baril na ganito, different categories and brands. Pero ang bottom line, mga kapatid, yung patama. Very important po. At yan, makukuha natin yung patama kung ang fundamentals natin sa shooting ay medyo maganda na. Tama ba, Master Barroso? So, dagdag nga tayo, sir, sa fundamentals. Mag-discuss tayo ng konti, no? Sa tagal na nagtuturo ni Master Barroso, tingin mo, Master, mga ilang taon na naturuan mo buong buhay mo? Maaari, sa tagal na, no? Kasi kasama din yung mga training. PGMP, mga aplikante, mga training doon, mga tuturo doon. Tapos sa UPO, at saka criminology. Sa ngayon, sa criminology ako ngayon, nagtuturo ako ng 4 na school. Puro marksmanship, fundamental marksmanship. At pag-agang safety training natin ako sa mga kakilala sa mga blue raids, yung mga may parang doon ako nagtuturo sa kanila. Kaya yung mga gusto ko na ilusa sila natin ng gun safety seminar, kami ay makakatipid kayo. So ayan, maraming salamat, Master Barroso. Tuloy natin itong demo day natin, no? Para mamaya puputok na yung ating mga membro. 45, usapang 45, yan. Admin AJ, usapang 45. Yes. Ngayon, ano ba pangalan ko dati? Hindi mo ako Corexman dati, di ba? Ang tawag sa akin si Kid 45, di ba? Anong araw? Anong araw po, nabansagan ako sa nabotas ng mga tropa ron, si Kid 45, no? Hindi pa talaga Corexman ang pangalan ko, no? Kid 45, no? Usapang 45, no? Ngayon po,
sa panahon natin ngayon, may mga polymer pistol po na caliber 45 na. No? Before, wala eh. Almost wala. Inintroduce sa atin ng Glock. Yung Glock 21. No? Yung Glock 21 po ay chamber in caliber 45. Yan. So, clear natin, no? So, ayan, biro mo, Glock na 45 caliber pa. At may 13 rounds, no? Usapang 45, no? Yan yung usapang 45 natin. Oh, dumating si Sir Joel, no? Ayan, ang One Gun. Awardee ka mamaya, no? Anong oras ng awardee mo? Naku, awardee to mamaya, itong ating chapter leader sa Batangas, no? So yan, usapang 45, no? At pahingi nga ng 45 na caliber na bala. So yan. So, usapang 45, mga kapatid, no? Nung una po tayong nung una tayong kanina, binabanggit natin ang 45, no? Oo. Excuse me, don't, Mark. Meron tayong ngayon, Glock 21 na caliber 45, no? At 13 rounds, sabi natin kanina, no? So, Admin Corex, yung 45 ba na 1911 at yung polymer na 45, parehas bang magpe-perform? Ikaw, no? Ikaw, anong sa palagay mo, Master Barroso? One Gun Pilipinas, kita dito, sir. Ayan na sila, kita. Na, At yun, ayan, One Gun Pilipinas, usapang 45, ulitin natin, usapang 45, no? At, Master, no? Ikaw ba na maniniwala ka na yung 1911 at saka Glock 45 magkakaroon ng parehas na resulta pag pinatama? Dahil tayo naman, alam mo naman, nagsimula tayo sa purong bakal na baril. At ang pinag-uusapan natin, 45, di ba? Tapos polymer, no? Ano masasabi mo, Master? Yung 45, yung mas ma-power lang yung may siya power yung 45. Ngunit yung 19 mas mabilis. Kasi pag ginamit yan, ay kailangan pinag-aralan. Tama. Pinag-practice na yung So, yun. Siyempre, natakpan naman natin yung board. Tingnan natin kung natakpan yung board, no? Siya nga pala, bago natin makalimutan, at ito pong demo day natin at trade day natin ay sponsored to ng Reloaders Gun and Ammo Trading, kasama ang Arms Corps dito sa Karami Arcade, kasama natin ang mga kapatid sa One Gun Pilipinas, no? Diyan po sila, no? Kasama natin. And ayan na, susubukan natin yon, polymer na 45 na Glock, no? Pwede ba tumapat sa mga 1911 na all steel against sa polymer na kalahating plastic Tupperware, no? Na Glock na 45. Tignan natin, mga kapatid, no? So ngayon natin malalaman ngayon kung kaya bang tumapat ng Glock sa mga all steel na 1911. This is Glock 21 USA caliber 45, no? Tignan natin, no? Kung maitatama natin ng maayos. So yung mga nagsasabi na hindi raw kaya ni Admin Corex ng 9mm ay ng 45 na Glock, ay para sa inyo po yan. Opo, panuorin po ninyo yung patama, no? Opo, kasi sabi hanggang 9mm lang daw si Corex man, no? Now, tingnan pa rin natin kasi pwede naman talagang tumamba Admin Corex, di ba? Pwedeng tumamba Admin Corex, pwedeng tumamba. So subukan natin ulit kung itatama pa rin natin. So, isa pa ulit. Lagyan pa natin ng dalawa para maging masaya ang buhay niya, di ba? ito lang. Wala nang sabi na. Yan po. Kaya muscle memory, ginawa yun. Yung dalawang pinatama, muscle memory na yun. So yan, para rin sa mga nagsasabing hindi tumatama si Corex man ng Glock 45, ng Glock na caliber 45, yan. Yan ay dinidedicate ko po para sa inyo, mga kapatid, no? So, Dalawang yung pinatama, pabilisan. sana po nasayahan po kayo sa ating munting palabas, no? Yan. Takpan po natin. Yan. So, takpan natin. Ako na rin ang magtatakip, mga kapatid, no?
So ayan mga kapatid maliwanag na ang 45 na Glock ay accurate, no? Dapat tayo yung tao kasi accurate din po mga kapatid, no? Accurate din yung tao. Now, ito na, pupunta na tayo sa mga baril ng arms core, of course. Kasi ito ay firing range nila kasi baka palayasin tayo dito, ba't ibang baril dinodemo natin, no? Hindi, biro lang po arms core, no? Ito po ang baril ng arms core, no? Pakita natin, ano? Rodolfo, no? So, ito po yung kanilang 9mm na standard na pistol na 1911, no? Ito po ay pag-aari ng Reloaders Gun and Ammo Trading. Ito po ay enhanced by Sir Ronelio Taruk ng Reloaders Gun and Ammo Trading. So, makikita po ninyo mga kapatid, kung bumili po kayo ng affordable na 1911 na 9mm ng arms core, pwede pa po ninyong gastusan na maging ganito, no? So, it will become a premium looks. So, kung bumili po kayo ng 20 plus thousand na 1911, dagdag ng konti, ganito na po ang kalalabasan, ano? May checkering, may magwell, may magandang grips, no? You have a Novak, you have a fiber optic front, you have a Novak rear sight. Actually, hindi na okay nang hindi napalitan kasi yan na po yung stock. So yan po yung option ninyo. Yan po ang maganda, hindi po naglabas kayo ng pera, bumili kayo ng mura at may dadagdag na lang kayo, gumanda na, naging premium look na siya, no? Another side, meron pa din tayong rack standard. Ito po yung ginagamit ng arms core dito sa kanilang sa mga safety seminar. Nasaan si Sir Morales, no? So, ito po yung ginagamit, sir, no? Eksaktong unit, no? Si sir. Tawagin natin si sir, no? So, sir, ito po yung ginagamit ninyo rito, no? Sa gun safety seminar, no? Tsaka mga nagte-training ito, no? Parehas, no? So, ngayon, tignan nyo, mga kapatid, sa tingin mo, sir, mga ilan ang pinutok nitong baril na ito? Dami yan, sir. Mga Estimate. estimate, sir, mas 50,000 naman siguro, sir. 15,000 naman. So, 15,000 naman, ano, gumagana pa, no? Ito rin, ganun din, mostly, hindi nagkakalayo. So, hindi nagkakalayo. Now, mga kapatid, kaya ako sinabi ipuputo kasi natin mamaya. Titignan pa rin natin sa dami ng binugan nitong mga baril na to, kung accurate pa rin, siyempre. At now, ito nga pala, at pagandahin natin yung kwentuhan, ano? Ito po yung standard ng 45, ito po yung enhanced ni Corexman, no? Parehas po yan, no? Nilagyan lang natin ng LPA, nilagyan natin ng fiber optic, nilagyan ko po ng rosewood na grips, nilagyan ng aggressive checkering sa harapan, at nilagyan din natin ng magwell. So makikita ninyo, again, uulitin ko, bumili po kayo ng affordable 1911 ni Arms Corps, konting dagdag na budget, ganito po ang kalalabasan, no? So naging mukhang branded na, no? Parang pag tinignan mo, 100K na ang halaga, no? Pero less than 30K, may maganda ka ng pistol, or more or less 40K. Dagdag ng konti, maganda ng baril, no? So mamaya ipuputok natin yan, mga kapatid, ano? And next up, meron tayo ditong Prodigy naman ng Springfield Armory. Of course, no question about Springfield pistols. Magaganda talaga yan. Mapapansin nyo yung grip nito, parang parehas ng grip ng Echelon at saka ng Hellcat, no? Very aggressive. So, parang naging standard niya yata itong texture na ito ng kanilang grip. At meron tayong revolver, ang paborito ng ng Sir Master Clemente Barroso, no? This is ultralight. May review na po ako niyan before, no? And this is G3 Tactical, no? Tama? O, anong kulay ito? Coyote ba ito? O ano? Akala ko kamote brown. Coyote pala. O, sige. Ang biro lang po, no? So, yan. Pupunta tayo ngayon muna dyan sa mga 1911, no? So, pinagmamalaki natin dito sa Pilipinas ang arms core, no? Pinagmamalaki natin yan kasi that is proudly Philippine-made pistols, no? Pero siyempre, bago natin siyang ipagmalaki, iputok natin yung mga araw-araw na pumuputok ng baril dito, ng Krami Arcade. Ang sabi ni Sir, more or less 15K, hindi daw nagkakalayo dun sa isang pistol, no, na ang pinutok. So, ito working natin. Ayan na. So ayan, siyempre, marami tayong sinasabi tungkol sa arms core at itong mga baril na ito na nandito ngayon ay pinuputok po everyday. Pakita mo tol yung baril, itong dalawa na ito. No? Ito po ay pinuputok araw-araw ng mga nag-gun safety seminar dito sa atin sa arms core, dito sa firing range. Titignan natin sa dami ng pinutok kung ganun pa rin ba siya ka-accurate. No? So this one, usog po kayo ma'am, usog po kayo, usog po. So, this one po ay susubukan natin. This is, 9mm pala ito, hindi caliber 45. Ito pala yung 45. Itong 45 ang una nating ipuputok, no? So, ayan. At pupunta na tayo dun sa range, no? So,
So, lalagyan natin ng bala ng caliber 45 yung ating... So, papuputokin natin si Master Barroso, of course. Bigyan natin ng honor si Master Barroso. Ito ay Master RSOGSI. Sige, Master, subukan mo muna isang bala. Sige lang. Dito, sige. Okay lang yan, okay lang. Itong 45. Yan, maganda naman ang trigger niyan. So, pakita natin ang patama ni Master Clemente Barroso, no? So, dry fire ka muna para ano, yan. Oo. Yun po yung talent ko. Minsan, di ko nagda-dry fire, no? Yan, pero si Master Barroso, expert po ito. So, accurate? So, yan po ay ano, no? Yan po ay ginagamit araw-araw dito. According to Sir Morales, itong Arms Corps 45 na ito ay pumuputok na ito ng mga more or less 15,000, sir? So, nakita nyo naman mga kapatid, no? Oo. Sabi nga, hindi pa gandahan ng itsura, oh. Pero nakikita nyo mag-perform, oh. Maraming salamat, Sir Master Clemente Barroso, sa patama, no? Talagang nakaka-inspire ang Arms Corps, no? Nakaka-inspire po, no? So, usog ka, Master? So, nakita nyo ang patama ng Master Barroso, no? Pag gano'n niya, tumama talaga. Ang dali-dali niya pinatama baril, no? Ang dali-dali niya pinatama baril, no? Ayan po, patama ko naman, no? Nag-alpha naman. Ay, paano? Nagdadaldal pa tayo, di ba? Ayos ba? So, yun, nakita nyo, ha? Ito po ay, ano, no? Range gun. Range gun po ito. Hindi po ito yung baril na laging nakatago sa cabinet. Pinuputok po ito lagi rito. Sana may record ka nung ano, no? May record ka ba ng ano nito, pintok? Yun po. Pero araw-araw. So, minimum siguro pumuputok ito ng mga 250, gano'n? Meron? Mga gano'n, no? Kasi kung kinumpute mo ng 15,000, so, mga gano'n, meron, no? Meron. So, gano'n ang pinuputok niya, no? So, kaya nga, sabi nga natin, bakit tayo kukuha ng mga baril na masyadong expensive, pero may arms core naman, no? May arms core naman na hindi naman natin pala kayang bugbugin ng putok. Kasi kahit pinuputok, tumatama pa rin siya, di ba? Yan natin kung tumama ulit. No? Andun pa rin, no? Nandun pa rin. Point and shoot, mga kapatid. Point and shoot. So, congratulations talaga sa Arms Corps. Lalo nung pinutok ko yung 10mm. Grabe yung 10mm, mga kapatid, no? Kanya lang, naubusan na kasi ako, no? Yung nag-demo, naubusan, no? Yun, thank you. Now, balik natin yung baril nila ron. Baka magkahalo-halo. No, yan. Kasi ito po ay baril ng Arms Corps ito. Thank you, sir, no? For the opportunity. Ngayon, ito yung 9mm, no? Yes, sir. Patakpan natin yung board, Master. Pakita. So, ito po yung 9mm nila, no? Na 1911 na standard. So, titignan natin. Sabi ni Sir, hindi daw nagkakalayo. Hindi nagkakalayo sa pinutok nitong caliber 45. Tama, Sir Morales, no? Oo. Siguro sa mga babae niya pinagagamit, no? Kaya na, yan. Alam ko na eh. O pag babae, pa na 9mm nyo. Tapos pag lalaki, 45, no? Pag medyo makulit yung babae, papo 45 mo para... Yung lalaki sila yung hindi binabae. Pag yung babae naman makulit, masyadong matapang, yung nagsagan safety, bigyan mo 45 para magulat, no? Ay, hindi, biro lang po, mga kapatid, biro lang po. Opo, biro lang po. So, natakpan, no? Natakpan. So, natakpan, no? So, sabi ni Sir Morales ng RSOGSI ng Arms Corps ay more or less nasa 15,000 na rin daw ang pinutok nito. So, hindi nagkakalayo, no? Pero, saludo, Sir, ha? Napakalinis ng baril at well lubricated, no? Pati langis pumunta sa kamay ko po, eh. Ay, hindi, biro lang mo. So, tingnan natin mga kapatid, without dry fire ito, baril ito ng Arms Corps. Tingnan natin kung kaya natin ipatawag. Diba? Tingnan natin kung kaya natin. 1, 2. So, ibig sabihin, point and shoot po yun, pumasok naman, no? Sa dami ng pinutok na bala,
accurate pa rin, no? Accurate pa rin. Seryosohin nga natin. Ayos, di ba? So, wala na po tayong, wala tayong masasabi kasi sa dami ng binugan. May repair na ba to? May repair na? Ano lang? Mga minor parts. O, kita nyo? Tapos wala po kayong problema kasi bakit? Ang arms core po ay nandito lang sa Pilipinas, no? Paki-explain po yung mga service warranty pala, sir. Paano pala pag ba may problema yung baril? Pero walang problema sa service, no? Pag dinala mo lang doon, ano? Oo. Under warranty naman po yan. Under warranty, no? At saka mga parts. Lang po ipapagalaw sa ibang gabi. Oh, tapos ang parts, walang problema eh. Dahil napakaraming parts. Kasi locally manufactured po yung baril, no? So ayan po, nakikita ninyo, no? It's the same. Pero ito yung enhanced ng Kuya Ronnie, no? Ito, hindi ko pa ito na ipuputok. Tol, natakpan ba? Patakip ako? Oo. So ito po yung enhanced ni Kuya Ronnie Tarok. So siyempre, pag sinabi niyo pong enhanced, pati trigger niya, siguro, superb na yan, no? Kasi kanina, yung mga pinutok natin, stock trigger yun, eh. Pero siyempre, alam nyo, kapag na-enhance yan, hindi lang naman superficial, hindi lang yung itsura ang ine-enhance, pati yan, yung functionality ng baril. That's important, no? So, ayun, dadali natin yung baril po doon sa lamesa at puputukan natin yung target board. So, titignan natin kung tatry natin kung mapapatama natin ng maayos to. May tama pa yung noo, tol. May tama yung noo. So, takpan natin yung noo. Takpan natin yung noo. Grabe, ang ganda i-point and shoot tol eh. Kahit stock trigger eh. Point and shoot, umulusot. So, ayan, tingnan natin yung Kuya Ronelio Tarok na enhanced na 9mm ng arms core. Let us see, no? Follow-up shot, no? Yan po yung patama nung... Grabe yung recoil, no? Ang ganda ng recoil. Tol, subukan mo kaya itong arms core na 9mm. Pakitaan tayo ni Master Barroso. Para mga 2.5 lang siya, tol, ha? Ang trigger niya. Ito, subukan mo. Yan, pakita natin si Master Barroso, no? Lollipop, tol, lollipop. Patong mo yung alpar sa gitna. Remove magazine, your finish, unload, and show clear. Check natin, patama ni Master Barroso. Yun, oh! Diba? Nakita nyo, ha? Snake bite ni Corexman at snake bite ni Master Barroso. Yan. Parang walang recoil. Wala nga, naramdaman ko parang gumagalaw lang yung slide, eh. So, yun ang maganda po sa mga enhanced na pistol, no? Bumabalik ka agad yung... Yun po ang maganda, mga kapatid, no? Parang hindi siya nagre-recoil. Kita mo agad yung front. So, natakpan na? Natakpan? Patakpan natin. So, gagawin natin itong stock, no? So, sabi nga natin, from here, you go there, no? Bumili ka ng affordable nito, may konti ka pang pera, ito na mangyayari, no? Pero let us see, itong stock na ito, bago ito, kay Kuya Ronelio Tarok ito, you can shoot the same, no? Kung kaya natin ipatama ng parehas, no? So, ayan, arms core na standard na na standard 9mm, caliber 9mm na pistol na 1911 ng arms core. Check natin. Ayan, oh.
Pag sinabing noo talaga eh. Kanina ganun din yung ano ko eh. Pag noo, puro noo talaga. So, siyempre, papuputukin natin ang ating bisitang Master Barroso na naman, no? O yan. Kasi baka tsumamba lang si Admin Corex eh. Baka kay talagang makikita na natin yung performance sa isang veteranong shooter at RSO-GSI ng NROI. That is Master Clemente Barroso. Sir, you have the honor to insert the magazine. Yun talaga ang tama, no, yung ginagawa ni Master para hindi kayo magkamali sa trigger. I-dry fire nyo. Ako lang po kasi nagde-develop ako ng technique na hindi ko na ginagawa yun. Na pag sabi ko, pag buntot, kaya kong itama kasi malakas na po yung confidence ko po masyado ng extreme. Naniniwala ako, kaya ko, itatama ko po, kaya ganun. Pero tama yung ginagawa ng Master Barroso. Once you kinuha nyo baril, pakiramdaman nyo po muna yung slack. You will never go wrong, mga kapatid. Hindi po kayo magkakamali, no? So, yun po ang tama na ginagawa ni Master Barroso. No? Pag hindi pa ganun kataas yung kumpiyansa nyo, mag-ano po kayo. Pero, mataas o hindi ang kumpiyansa, you have to train like that, mga kapatid. You have to train like that. No? So, ayan. Tapos na tayo sa mga caliber 45, lalo sa mga baril ng arms corps. We prove na it's affordable versus... hindi pa pala tapos kasi may echelon pa. Pero yung yung Prodigy 9mm pala ito, no? Wala ba tayong 45 na, echelon? So, anyway. So, pupunta tayo sa 1911, of course, na parang ito, 2011 nang dating itong echelon, itong Prodigy, mga kapatid. Expensive, of course, dahil makikita naman ninyo yung itsura pa lang, no? Talagang work of art, mga kapatid, no? Work of art. May railing, makikita po ninyo yung elevated ang front sight, makikita nyo yung yung rear sight, pwede nyo pong ikasayan dyan, no? Katulad ng ginagawa natin nung araw, Master, no, sa Jericho, nagkakasa tayo sa rear sight, no? Kaya kahit wala po kayong load, pag binunot nyo, dito pa lang, pwede na kayo magkasa, engage. Opo. Pataas. Combat rear sight, ang tawag natin, combat rear sight. So ayan, excuse me, mga kapatid. Ito po yung, Springfield na 9mm, caliber 9mm pistol na gawa po ng Springfield Armory. Of course, sasabihin po natin talaga, it's expensive, no? Congratulations pala kay Doc Ramos ng East Avenue Medical Center. Ito po yung binili niya na pistol na nirecommend natin, no? And, if you will rock the slide, mararamdaman na po talaga ninyo yung tunog pa lang, yung contact ng metal to metal. Iba po tunog, oh. So, pag ganito po siguro ang baril at di pa kayo tumama, ewan ko na lang po, no? May problema na talaga, no? Pero, tignan niyo po yung tunog ng kanyang slide pag inatras mo. Diba? Very smooth, no? Parang may gulong yung no? Parang may gulong, Parang may naglalakad, no? Parang may bearing, no? O yan yung salitang shooter nung araw na may bearing, no? So yan po yung mga binabayaran dyan, kaya talagang expend. At congratulations kay Police Captain Ablan. Yan, classmate ko sa Credec 2017-02 Alpha. Ito rin ang binili niya sa Reloaders Gun and Ammo Trading. No? Retired na po ang retired Captain Ablan ng Philippine National Police dyan sa Region 5 ng PNP. Classmate, sir. At ewan ko kung na-release na ng Kuya Ron yung Prodigy. No? Yun, no? Sus, grabe. Grabe. So, pag hindi natin ito tinama, na-clear na ba yung board? Napakita natin, hindi pa. Hindi pa napakita ng camera? Pakita natin. So, ito po, no? Wala pong tama yan, no? Walang daya, mga kapatid. Sir, baka may bumubutas sa likod dyan pag binabaril mo, sabi, no? Baka may gano'n. Wala naman siguro, no? Sobrang ng effort yun, no? Sobrang effort na yun, mga kapatid, no? So, let us see kung kaya natin patama itong Prodigy na ito. Ready! Up! Tignan nga natin kung may minintis tayo. Oh, may lumabas na isa. May lumabas. Ayun. Ito pala. Ito. So, yan. Hagingan. So,
napaka over extreme putok natin kasi tayo ay nag-double tap ng napakaliit ng target. Pero wag tayo mag-reason, no? Wag tayo mga tuwiran kasi maganda po kasi yung baril, no? Maganda yung baril, kaya dapat ipatama natin na maayos. Ha? One hole? Sure ka? Oo nga po. Oo, diba? So, isa pa, hindi tayo satisfied, no? Pero yan po, yung prodigy, no? Yan ang prodigy. Yan ang prodigy, mga kapatid. Ha! Check natin. Isa lang nga. So, gano'n, no? Point and shoot, no? Pero tingnan natin. Ha? Ayan, tumama naman, nakatagilid, di ba? Prodigy, no? Prodigy. So, yan po yung binabayaran sa prodigy, no? Tinagilid na nga natin, tumama pa rin, mga kapatid, no? So, ibig sabihin, siyempre ho, pag may presyo talaga, mahal, dapat mag-perform, no? Pero kami po, sinasabi namin palagi, uulitin ko kanina nung nagsisimula tayo, kung ano lang po yung kaya ng ating budget, dun po tayo mga kapatid, no? Dun po tayo, no? At kami po, naniniwala kami sa One Gun Pilipinas, no? Na anuman ang firearm na meron ka, anuman ang kaya mong bilhin. At kung anumang klase pong tao kayo, kayo ay ordinaryo, kayo ay politiko, kayo ay artista, kayo ay may ranggo sa inyong trabaho, kayo ay kung sino man na may katayuan na mataas sa pamumuhay. Sa One Gun Pilipinas po, pinipilit namin po na maging pantay-pantay ang mga member, anuman ang iyong katayuan sa buhay. No? Ganon din po sa mga firearm. No? Pag ang member namin naka-nuring ko or naka-unscore, di naman namin ito tinitignan ng iba. Opo, at the end of the day, ang importante po mga kapatid, na-enjoy natin yung mga firearms na meron tayo. At dito po sa amin, sa One Gun Pilipinas, talagang we see to it na makapag-training po ng maayos ang ating mga member. Kasi nga po, yung training and education is mainly focus po sa skills din at unang-una po yung proper mindset para talagang maging responsableng gun owner po tayo. Ngayon, ang gagawin natin pala mga kapatid, nandito yung ating mga kapatid, ipa-experience natin sa kanila yung mga firearm, no? Ayan. Girl power muna, girl power. Yung mga babae natin, women empowerment, no? So, tatakpan natin yung mga target board, no? Oh, paputukin natin si, si Doc Miso. Babae muna natin. Girl power. Mamaya lang kami. Ano, yung mga babae natin? Yeah, Doc. So, let us meet Doc, Doc Lisel Miso, no? So, let us welcome Doc Lisel Miso ng One Gun Pilipinas Mindanao. No? Siya po ang ina ng women empowerment, mga kapatid, ng One Gun Pilipinas. When we started One Gun Pilipinas, si Ma'am ang unang babaeng leader natin na talagang nagtaguyod ng ating advokasya sa Kamindanawan. No? Hanggang sa kampo ng military, mga sulok-sulukan ng mga Mindanao, yung mga kababaihan doon, ng mga amiga mo, no? Sila congressman, sila vice mayor, di ba? Kasama niya mga mayors para itaguyod. Pangalan ni si Ma'am Mayor ng Sultan Kudarat. at si Ma'am Matolo, yun na kasama kong naadya. Oh, si Ma'am, Si Mayor Odette Rodesha Sali. Matolo, no? Matolo Sali. Opo. Ayan, ganun po kasigasig ang Ma'am Miso. At napakalaki po ng ating pinapakila
nire-recognize po natin yung effort ng mga babae sa One Gun Pilipinas. Nung una po, nagsimula kami, wala po talaga sa isip ko magpasok ng mga babaeng membro rito kasi nga, sabi ko ang baril ay para sa lalaki lang. Then later on, na-realize ko hindi pala. Mas kailangan ng babae ang firearm. Lalo pag ang mga asawa nila ay wala sa bahay, nasa abroad, no? Yun po muna ang asawa nila for the meantime to protect their yung kanilang sarili at kanilang mga anak, no? So we need to maging realistic tayo ang mga babae po. May kakayahan din naman na katulad nating mga lalaki, mga kapatid. So hindi na natin pahabain, papuputukin natin si Doc Miso, no? Ang ipagagamit natin siyempre itong napakagandang prodigy, no? Prodigy, no? Ang paputok natin sa kanya, no? Tignan natin kung itapatama ng Doc Miso, no? So, ang target mo ay hindi ulo, Doc Miso, medyo maliit yun, yung body lang itong second shot, oo. So, paputukin natin si Doc Miso, no? So, this is the first time na magkasama tayong puputok. Oh, yeah. First time na magkasama tayo. Ay, last time nasa ano tayo? Valenzuela. Yeah, pero hindi ka nag-firing doon, nakasama ako. Pumutok ka lang mag-isa, no? Anyway, ma'am, do the honor, no? Ayan, sige. Pero medyo pasak-pasak pa. Yan, tignan natin ha. Yung center po ng target, yung ating body, head to head, shoulder to shoulder. Op, ma'am, ayusin natin yung grip, no? Gawin natin mas maganda. Yan. Yan. So, tingnan natin yung alpha, yung A. Okay. Tandahan. Tandahan. Talagang kinakabahan tayo. Alright. Let us see. Mabas? Saan? Nag-flinch ka, no? So, ang technique, Doc, dahil matagal kang pumutok, malamang dahil ikaw ay matagal kang hindi pumutok. Matagal na ako dito ha. Wait. Hindi ako nag-challenge So, clear natin, ha? Dry fire lang muna, wala tong bala. Checkin mo lang. Dry shot muna ako. Dry shot muna, walang bala yan, no? At sintayin mo yung gitna ng board. Op, hold your breath. Walang bala, ha? Check lang. Ay, may bala pala, no? O yan na, pumasok naman. Pumasok, no? Isa pa. Nangyari pala walang bala this time. Nanginginig pa ako ulit eh. So, hold. Tulak. Ang grip mo ay masyadong... Mababa. Hindi. Hindi proper. Yan ang proper. Dahan. Dahan. Sandali. Lagyan ko ng force. Ito, relax lang. Itong may force. Ito maglalak. Yan, para walang flinch. O yan, ang lakas ng flinch, oh. Patay ang mga bahay ng langgam, no? Warat. Boom! Talit. Hindi. Tol, talaga kahit malambot ang trigger kasi talagang flinching siya. Flinch talaga yan. Ayan, tinutulak niya. Isa pa. Ito, paparamdam ko sa'yo yung break it to me gently. Alam mo yun? Break it to me gently, no? Dahan-dahan. Wag mong, ako maglalagay ng pressure. Ako maglalagay ng pressure, ha? Ako maglalagay ng pressure, ha? Hirap turuan ako eh, no? Hindi, okay lang yan. Normal yan, eh. If you have to, then tell me lies. Yun, ha? Okay po, Parang no? matigas ako turuan. Break it to me gently. Parang kailangan. And at least you with my pride. Talagang. Good breath. Relax. Yun. Diba? Break it to me gently. If you have to say goodbye. Ay, kantahan talaga ako. Parang basa yung gano'n. Alam mo na, no? Papa. At pag dinro mo, relax na. Yan. Pag yung kayabangan mo sa Mindanao, pakita mo. Yan. Ay, mahal eh, no? Ay, parang nasanay eh. Kanya nga sabi na puputok eh. Yan ba? Kanin kasi eh. Wala mo ng baril. Ito lang muna. I-assume mo na baril yan. Huwag mong ikukain ng lupa. Ay, okay po. Ibigay mo ng buong buo ang pagmamahal mo, ang puso mo. Yan.
Yan. Okay na po. Okay ba na? Yan, minsan nagpapatawa tayo para po yung pressure mawala sa estudyante, no? Yun po ang technique ni Corexman, no? Parang ano yan, bubble gang, no? Yan. Ayan. Pag ito, tinulak mo to, may mararamdaman kang maglalak dito sa dalawang balikat mo. Bigay mo lang siya, bigay mo lang. Huwag mo labanan. Grabe, galing talaga magturo ni Sir. Naramdaman mo, parang may kusang, may nagdak dito. Pag yan, correct na yan, tapos pantay ito. So, tulak. Relax. Ito malakas. Ito ang lock. Okay na, no? Ayan ang Rico, kontrolado. Ayos ba? Yun! Alright. So, tapos na ang bulahan. Kailangan may manalo na sa waiting. Ay, hindi. Joke lang po. Sige po. Yan. Alright, breathe. So, yung hila ng trigger, gano'n na, mama. Tik, gano'n. Tik, huwag mong persain. Basta, tik, mararamdaman mo lang. Sana? Baba. Lupa pa rin? Yes. Pero, Huwag mong itlogin. ulitin natin? Huwag lang lumabas. Ulitin natin? Hindi na to, sir. Sige, sige. Natin. Pinipersa mo talaga. Huwag mo siyang persa naman. Break it to me gently ngayon. Break it to me gently. Yun ang break it to me gently. Okay, kasi huwag mo itutok sa lahat, magagalit si Kristo. No? Kailangan nga ganun, umutot sa langit. No? Bawal, bawal. Sige, tulak. Sige. Alright? Yun! That's it. U-notch, ito yung sight, di ba? Yan ay, U-notch siya, di ba? Nakita mo yung sight, di ba? Ito yung sight. Ilagay mo sa likod yung gitna. Okay? Yan. Take it to me gently. Yun o, di ba? Ganun o. Tik, mararamdaman mo, intay mo yung tunog na tik, sabi niya. Yun, galing talaga. Galing talaga. Galing ni Madam. Sawan tayo sa barit dito. Great. Iba-ibang barit. Iba-ibang grip. Bakit pa? Yeah, di ba? Di ba? Sige, dry fire tayo. Wala itong bala. Yun, oh, galing. Wala nang clenching, no? Clear the chamber. Tingnan natin kung may laman ng chamber. Check natin. Wala, clear. Aha. And then, siyempre, inisip mo may bala eh, kaya nag-pledge ka, di ba? O, pag kinumandang brain na may bala, parang nagkakaroon ng kaluluwa yung baril pag may bala, di ba? Tapos kung may bala to, no? You have to defeat yourself. Talunin mo ang iyong sarili, no? Okay? So, yan. Clear natin. I don't know kung may bala o meron, no? Hindi natin alam kung meron o wala. Pero, bear in mind, may bala o wala, you have to put yourself on that situation na you have to focus, you have to think of, baril lang ito, recoil lang yan. Kailangan tamaan kita. Kasi nanonood ang Mindanao ngayon sa akin, live, no? Okay, good. Challenge. Yan. Dahan-dahan ang hila. Dahan-dahan. Again, ulitin ko, ma'am. Next to, ito ang malakas. Opo, sige po. Alright? Sana? Pumasok na, alpa na? Pero malpa na, no? Malapit na sa katotohanan?
Malapit na, no? Target ko, di ba sa gitna? Oo, yeah. Tingnan mo ako ha, tingnan mo. Ako muna. So once na ginrit mo yung barrel, head to head, shoulder to shoulder, usog mo. Usog mo na. Stance, relax, breathing. Dalawang bagay ang breathing ha. It's either, o kaya, hold. You maintain yung tayo mo. Tingnan mo yung tayo ko, ma'am. Yung kili mo, napakagwapong kamukha ni ang datingan, Gerald Anderson, di naman, di ba? Kamukha naman ni Diwata, di ba? Relax siya, no? Okay. Again, tingnan mo ha, yung how I draw my... Ay, teka lang. Ito nalalaglag. What happened, no? Maling magasin po, nilagay ko pang echelon. Sorry. So ito, tingnan mo, mama. Tingnan natin yung gitna kung tatama yung A. Hit, no? Tingnan mo yung ano ng trigger, ah. Walang pressure yan, eh. Kailangan, ito naman, grip. Walang pressure, kailangan. Okay? Parang, tuk, parang, isipin mo airsoft lang yung hawak mo, no? Yan. Oo nga, nakita ko, inihila mo yung mortar, no? Again? May bala ba? Wala. Walang bala? Meron. May bala? Wala. Meron? Okay, meron. Ayan na? Saan na? Binigla mo. Balik tayo sa break it to me gently. Yan. Yan. Maraming salamat po sa Reloaders Gun and Ammo Trading sa pagkakataon na ito na tayo ay makapag-demo ng mga iba't ibang baril para sa ating mga member na nanonood ngayon, no, mga kapatid. Gila? Dahan-dahan. Sana? Shooting left. Sinubo mo lahat ang daliri mo. Pero okay na, di ba? Delta? Kami mo. Huwag mo masyado ibuka. Relax lang ito. Ganun mo. May pressure doon sa katawan eh. Tumayo ka lang ng yung... Tayo ka lang. Na-relax ka muna. Relax. Ganun mo. Alam nyo, mahalaga yung pagpe-present ng baril, mga kasama, ha? Tingnan nyo yung... Ha? At pag pinresent yung baril, kailangan, wag na kayong yumuko, itapat na lang ninyo yung ulo nyo ron. So, walang pressure, no? Walang pressure. Okay? Ma'am, nga. Huwag mo hukayin ng lupa. Oo. Yeah. Oo, inuhukay mo. Yung iba, nagsasalok naman. Kaya gano'n. Hukay naman. Sige, again. Tulak kamay. Sige, pag doon, putok ko na putok eh. Hindi na talaga nagtitraining eh. Minsan kasi pag biglaan putok, gaganon pa ba kayo ng ganon? Hindi na. Diba? Okay? Relax. Hold the breath, yung grip, tapos yung paghila ng trigger, wag mo isubo lahat, no? Kaya nag-delta, sinubo mo lahat yung trigger. Yan. So, ilang bala na ang training mo? 5? 5 bala na ba naputok? Dahan. Sana? 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 Turo mo. Sana? Sana? O, di ba? Alpa na? Okay, dalawa. Last. Wala na nervyos? Okay na? So, yan, nag-alpa na, no?
Yung asintahin mo yung unang binaril ko sa taas na butas. Kaya? Kita mo? Kita mo, sige, yan asintahin mo. Yung butas na yun sa taas na inasinta mo. Hold your breath, relax. Huwag mo isubulat ng daliri. Yan. Banat. 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 Yan. Sige pa, isa pa, meron pa. Yun, oh. So, yun. Palakpakan natin si Ma'am Doc Miso. Ayos, ayos. So, ang susunod na babae, ang susunod na shooter, si Ma'am. Ikaw susunod na shooter, Ma'am? O, ikaw na ba? So, Ma'am Doc, ikaw na, no? Ma'am Doc, ano? Melds. Ito first time. Pero magaling to sa tama. So, si Ma'am Doc ay nakailang baril na pinutok mo, Ma'am? 5? 5 times? Na world champion? Ay, di biro. Akala ko na joke lang. Joke. Ibang pala na yung naman. So, ayan. Long arm kasi. Sana ako sa long arm. Kasi ito first time ko sa sa loob. So, ito, check natin kung ano, no? Ang importante, ma'am, sa mga pistol or sa mga baril na, ang tawag yan ay handguns, no? Wala naman baril, handgun, hinahawakan ng kamay, tama. Pero, mas commonly name, we call it handguns, no? Ang napakahalaga na ginagawa natin pag humahawak tayo ng baril ay yung grips, no? Kapag ang grip po ay positive, no? Yeah, oh. May salamin ka, madilim yan, baka hindi makita, oh. Pag hinawakan po natin ang baril, we see to it po na ito ay tama. Ito po ay positive na tinatawag, nakadikit po inyong sa tang. Ito po ilalagay nyo rito. At ganyan po ang itsura. So, from your dibdib, no? From your chest. So, you will never go wrong, no? Tama, no? Parang Harlem, no? Yeah. Yeah. It's very important, again, yung pag-present ng baril mula sa dibdib mo, pag-angat mo. Dapat, ayan, ang baril ay nakatapat na sa target, no? To demonstrate that. To demonstrate that. Kinig kayo, mga kapatid, ha? Kinig. Oh, demonstrate. So, from your chest, pag nakita mo yung target, nandun na yung mata mo, itututok mo na lang yung baril, kakalabit ka na lang. See? Tama? Binabola ba kita? Hindi. Hindi kita binabola. Yun yung totoo. So, it's very important na pag-present pa lang ng baril, tama na. Papasok na dyan yung factor ng paano ka tumayo, paano ka tumindig. Kaya kanina, akala mo yabang yun. Hindi. Kaya sabi ko sa'yo, kahit gumalaw ka you will never go wrong. You will never go wrong. Teka lang. Sir Press, may tanong ako. Kasi yung mata ko, ito yung pumipikit. Ito hindi. Okay lang. Okay lang kayo, sir? Oo, wag lang yung ilong mong sumara, no? Yung mata, okay lang yan, no? Kasi may problema po yun, no? Tinuro lang po, no? So, ibig sabihin, whatever pistol it is, anumang uri ng baril yan, na handgun, sa pagpresenta pa lang ng baril, tama na. You will never go wrong. So, susunod, siyempre, sinabi ko kanina sa'yo yung tamang pag-grip. No? So, that's positive. Positive. At, siyempre, tama na yung tindig mo, feeling mo, gwapo ka, maganda ka na pag umahawak ka ng baril, di ba? Tama na yung presentation mo. Susunod naman, siyempre, tama din dapat yung pagkakalabit natin ng baril. So, to demonstrate that one, wag ito. Wag ito. Ito na lang. Ito na lang. Ang pinakamamahal nating arm score. Ma'am Elso, so look at this.
clear ang baril, no? Pag kinalabit po ninyo, huwag niyo lagyan ng pressure lock. Dahan-dahan. So, dapat ganun. Hindi yung ginagawa ni Doc kanina. Talagang parang gusto niya ibaon sa lupa, eh, no? Oo. So, ito mamang mangyari. Dahan-dahan ang hila ng trigger. So, ganun. Meaning, pag ganun na po yung kalabit nyo, kung saan po nakatutok yung front sight ng baril, tatama po yun. Ito po yung front sight, ito yung rear sight, pag sinilip nyo yun. So far, itong mga baril to, napansin ko, dead zero to. So, meaning, pag, ganito po ang arrangement, no? Yung target nyo, lagay nyo sa likod. Meaning, papasok po yung bala. Okay? So, yan. Dahil dyan, to demonstrate that, ito, nakikita mo yung gitna ng board, no? O, dry fire tayo. Tignan natin kung tama na yung, ano, no? Yung, kung tama mong ma-apply yung ating tinuro. Siyempre, pag ginawakan mong baril, di ka papuputok. Trigger finger out, sabi ng mga master natin sa baril na katulad ni Master Barroso, no? Yan. Pangalan pa lang, may master na, no? Yan. So, yan. So, nakikita mo yung gitna ng board, yung A? Kita, hindi? Yung sa gitna? O, yung A, kita, hindi? Hindi. So, pero nakikita mo yung may tapal doon sa itaas na binaril ko, na tinapalan, nakikita mo. So, doon ka aasinta ngayon. Tapos, ang pagkalabit, ma'am, dahan-dahan lang talaga. Dahan-dahan lang na. Yung mararamdaman mo na, tik! Kaya nga sabi ko, break it to me gently, di ba, ma'am? So, dahan-dahan mo kalabitin, ma'am. Kita mo, dahan-dahan ang hila. Hold your breath. Tinama ba? Saan tumama? Saan tumama? Saan? Dito? Saan? Halika, halika. Halika, halika. Halika, lapit ka, ma'am. Ito mo itong A. Dahan-dahan ka umatras, no? Ito mo? Ganun dapat, no? Alright? Dahan-dahan ka labit, no? Yun! Parang totoo, ah. Parang totoo na talaga. May 9mm pa tayo? May 9mm dyan, ma'am? At dahil dyan, oo. Excuse me. Hindi ka, ma'am. Yan, dito ka. So, alam mo na, no? Alam mo na yung asintayin mo? Alam mo na, ma'am? Okay. Yung A, no? Ang gagalaw, mama, kukorek ko lang yung ano mo. Yung A, gitna na. Okay. Dahan-dahan ang hila. A. Yun, pumasok na, alpha na. Alpha na, ma'am. Alpha na yun? Oo, alpha na yun. Malapit na sa katotohanan yun. Ha? Oo. Alpha na. So, okay. Kaya nagpunta doon kasi sinubo mo lahat ng daliri. So, at alam mo na ngayon ang pagkakamali mo, di ba? So, ang gagawin mo, isubulat yung daliri mo. Yan lang. Yan lang yan. No, ito lang. Yan lang. So, wala kang belt, di kita. Ayan, may belt ka. Yan. Dahan-dahan ang hila, ma'am. Dahan-dahan. Nanggigigil ka. Relax. Kita mo, sinadya ko. Kita mo? Di ba? Kita mo, no? Akala mo makakalabit, no? Sinafety ko, no? Huwag ka Pag nanggigil ka, pupunta sa mga bahay na langgam yun. Oo, yan. Sige. Ma'am? Bigat kasi ito eh. Normal. Yan. Dahan-dahan, ma'am. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Last one. Wala bang mag-aalis? Sige lang. Mas maganda yung Break it to me gently.
Ba't ito pinagamit ko sa ito mga baril ng mga tao sa lugar ninyo, di ba? O, ayan. O, kasi pag nagkaputukan, may natumba sa kapitami mo, pwede mong damputin, magamit mo pang depensa mo sa sarili mo, di ba? Parang mataas, ma'am, yung ano. Yan. Pantay yung siko mo. Dahan-dahan. 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 Oh, ang ganda ng grouping mo. Oh. Mali ang gamit ng mata, paligay ko. Mali ang gamit ng mata, no? Isa, yung ito yung pumipikit sa akin. Oo, kasi cross-dominant ang tawag doon. Huwag kang magsara ng mata. Ito na si Corexman tactics na ang gagamitin mo. Huwag kang magsasara ng mata. Get the eye focus, bukas ang mata. Igitna mo lang ang front sight. Kaya ipinag-aaralan ko, ibig sabihin, tama yung pag-ano mo eh. Tama yung grip, tama yung aim, yung matang mali. Kasi nagdikit, no? Huwag kang magsara ng mata. Kunin mo yung center ng, yan, balance. Nakikita mo ng dalawang mata mo yung pinakagit ng front. Nakikita? Saka mo dahan-dahan hilayin ng trigger. Ganda ng grouping. Dang. Dahan-dahan. Sige nga. Yung nakabaliktad si ballerina. No, ano? Ballerina! Aga, Imelda Papin. Hindi naman. Relax lang. Balance lang. Nakikita mo yung tone ng sapatos. Good. Go. Huwag mong ikuba. Parang Israeli. Relax na. Yan. Nakikita mo na, kahit bukas yung dalawang mata, yung pinakagitna, yun po ang tama. Dahan-dahan ang hila. Ha? Nasa gilid na. Tingin ka sa akin. Nakikita mo to? Taas yung daliri mo. Labas ka dyan. Down. Down. Baba mo. Baba mo yung daliri. Up. Dahan-dahan ka lumapit. Dahan-dahan ka. Huwag mo. Yun lang yun. Yun lang siya. Halika dito, ma'am. Okay? Kita mo yung gitna? Huwag mo muna tutukan ng baril. Down mo yung baril. Tignan mo mabuti yun. Kita? Itapat mo yung front. Hilahin mo yung trigger. Yun na. Ayos? So yun, mga kapatid. Ba? So mata lang pala ang problema. Mata ang problema, mga kapatid. No? So na-troubleshoot natin. Kanina nag-alpha ng ano yun, tumama ng magkadikit yung paggamit po ng mata. So yun, mga kapatid, pasok na rito. Pasok na tayo. Pasok na tayo, mga OGP. Tawagin natin sila Kuya Oscar. Kuya, Jimmy, tara, dito tayo. Dito tayo. Yung banana element. O, tara na, pasok na tayo rito. Makaubos tayo sa ating oras, no? So, Sir Jimmy, pasok na kayo dito, Ma'am Elma May. Master, patakip, Master. Master, pa. So, ayan, pasok na kayo. O, mga kapatid, lapit kayo rito para ano natin. Ano? Rodolfo. Saan ko lalagay ito, sir? Hindi, tapat lang dito. Okay. O, alin na kayo dito. Dito, lapit kayo. Lapit tayo. So, ngayon, ikaw, anong nabili mong baril, Tol? Sa'yo pala, anong binili mong baril? SAR 9. So, dito, among sa mga baril na pinutok natin yun, ano yung napupusuan mong baril? Ano napupusuan mo? Ito, sir. Glock 45. Bakit? Kahawig ng unit ko, sir. Bukod pa sa kahawig ng unit mo, ano pang nagustuhan mo sa Glock 45? Siyempre may dahilan, ba't mo nagustuhan? Ano pa? Yung patama ba? Sa totoo lang, sir, baguhol na ako talaga. O pero, ba't mo nagustuhan? Nakita mo yung patama? Physical, sir. Sa physical.
Physical. Gano'ng ka-importante sa'yo ang ganda ng isang babae bago mo mapangasawa? Ay, di, biro lang, biro lang. Biro lang, biro lang. Ibig sabihin, si Sir ay, first name, Sir? Michael, sir. Si Sir Michael is more on aesthetic. No, may mga ganun talagang tao. May kaibigan nga ako, parang binili niya, ano pa yung gold-plated na Colt Mark IV, no? Grabe. Grabe, pati yung kahon hindi naman niya talaga pinuputok. May mga ganun tayong kasama, no? Iba-iba yung gusto lang nila, magpogi yung baril, no? Oo. Meron nga tayong kakilala, 200,000 yung baril, Pagputok, hindi tumatama, Sabog din yung mga bahay ng langgam, no? So, daig pa siya nung nakatoros G3, di ba? So, ikaw, aesthetic, gusto mo na maganda yung itsura niya, no? So, hindi natin pwedeng questionin yun. Preference ng tao yun, no? So, ikaw naman, sir, Kog, ano naman ang nagustuhan mo sa mga baril na to? Ito sir, yung ano, mas ano Prodigy. Oo. mas ano siya sa grip ko Oo. One of the important, kita ba tayo sa camera? Kita tayo doon po? So, napaka-importante, mga kapatid, yung sinasabi ni Sir, yung grip, no? We have to consider na pag hinawakan natin yung baril, dapat po hindi gagalaw at dapat po hindi naman kasikipan, no? Kasi nga po ang supporthan ang naglalak ng baril pag tinulak natin yan. Ito dapat relax kasi the moment na nagigil tayo dyan, yan yung nangyari kay Doc kanina. Talagang yung mga bahay ng langgam talagang gusto niya durugin talaga, di ba? Dinidiin pababa, no? So, nagkakaroon tayo ng ganong anticipation or flinching. Kaya dapat po, pag hawak natin, ang trigger pull ay tamang-tama lang. Tama ba, Master Barroso? No? So, yun po, grip is very important, no? Opo, maski po ako, sa akin, napaka-valuable nun. Pero ako po kasi, kahit sabi ko nga kanina, kinumpere ko yung 17 at saka yung Glock at saka yung Echelon, much better talaga yung grip ng Echelon, no? Pero pag kayo po ay nakapag-train na ng iba't ibang uri ng baril, hindi nyo na rin po minsan pinapansin. Pero that is a plus. Huwag nating i-disregard. Grip is grip. Ergonomic grips is very important, mga kapatid. So, next up, sir. Bibili ng baril mo, no? Binili ng baril? 26 po. Black backup ni John Wick, no? Tama, no? Tama ba? O 27 ba yung kaya, no? 26, di ba? Glock 26. Backup ni John Wick, no? O parang ako, na-scam ako ng Glock 34, no? John Wick, Oo. Hindi, biro lang. Wala naman pong scam. Maganda talaga ang Glock. Yan po ang aking carry. 17 ang carry ko. So, bakit Glock 17 ang 27 ang 26 ang nabili? Ano sir, compact size lang. Sino pa nag-suggest pala sa'yo, salbahing suggest sa'yo na saan? Ako ba? Ako yata, no? Parang ako, no? Glock sabi. Oo. Pero yun na po. Ang purpose ay? Parang carry lang po. Oo, concealed carry dahil maliit, no? So, mga kapatid, we are talking about this. Pinapaliwanag natin to, kaharap yung mga kapatid natin. Kasi iba-iba talaga yung dahilan ng pagbili ng baril, no? Pero we have to conclude which is which, what is what. Tama ba? So, siya ay pang-carry at siyempre, alam naman natin, Glock is reliable. Sabi na nga natin kanina, no? So, yun kay Sir Mark, no? Kay Sir Jimmy, ano po ang nagustuhan nyo rito among the firearms na pinutok natin? Yan. Hindi, yung ano sa akin, yung trigger finger ko, ito mahaba. Ang kailangan ko na baril, yung mahaba din yung trigger guard. Oo, so, choice? So parang ang tinitignan ko, parang ito yata. Yun. Oo, kasi halos parehas nung 34 mo yung ano, di ba? Oo, opo. So, yun ang, nakita niyo po iba naman yung reason ni Sir. Kasi mayroon siyang problema, masyadong mahaba ang daliri niya. Napakapalad na tao, no? Napakapalad, swerte po. Opo. Swerteng-swerte talaga. Jackpot, opo. Pero biro lang po, no? Yun po, yung consideration ni Sir. Tignan nyo, nakakarinig tayo ng iba't ibang opinion, mga kapatid. Napakahalaga niyan, no? So, ikaw, Ma'am Elmay, ano sa tingin mo bilang babae? Ito kasi meron na ako nito Bakit naman si 19 bukod sa ito'y parang peanut butter? Yan, sabi ko na yun na naman, peanut butter. So, preference. Pero syempre, kahit nagustuhan niya yung kulay, sabi ko nga, Glock is Glock, no? So, yun po, yung kulay, ma'am, no? Tapos, yung laman na bala ba, naisama mo rin ba sa consideration, yung dami ng bala? Pwede din. O, kasi pati magazine ng Glock 17, pwede dyan. Diba? So, that's the good thing about Glock, no? Pwede po niyang magpalit-palit ng magazine, mga kapatid. So, ikaw, sir, pistolero gear. Okay, ito. Taurus G3, ano to Lover ito, no? Echelon, why Echelon? Cute yan. Cute? Ganda ng sight yan. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Talagang ang mga Pilipino, it's more on talagang aesthetic, no? Maganda,
Talagang ano yung appearance, no? Pero appearance is very important kasi kung humarap ka sa tao, mukha kang mabaho, mukha kang gusgusin, wala talagang magkakagusto sa inyo, no? So it's very important talaga yung appearance, no? Yung looks ng ating firearm, hindi lang naman sa tao, pati sa firearm, no? At anything else, sir, ma'am, may mapagpilian pa kayo dyan? Versa. Bakit? Yan. Maliit. Kasya sa bag. Tapos, Ano? nakita mo yung patama? Nakita mo? Opo. Hindi siya puputok pag wala yung magazine. Opo. Actually, yun yung kanina ini-emphasize ko kanina. Lalo kayong mga babae. Tendency nyo, feeling ng lalaki, kaya kang agawan ng baril. Yung pala, jiu-jitsu expert ka pala. O ganun mo pala, wala na, basag na yung panga, no? Pero yun po ang totoo. Ang mga babae kasi vulnerable na agawan niya kasi feeling nila weak. Pero diyan kayo nagkakamali kung alam nyo lang, no? Ang mga babae, may mga tinatagong lakas yan, no? Opo. Mga nakatagong kapangyarihan, no? Mga babae. So yun, ibig sabihin, it's very important po na fire without magazine kasi pag inagaw po sa inyo, pindutin nyo lang yung magazine catch, malalaglag yun, di ba? Opo, di ba? Tapos yakapin na ninyo, di ba? Pero yung magazine, sipain